Nakausap na raw ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ang law enforcement agency na humuli kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Ngayong araw kakausapin ng DOJ ang Ministry of Justice doon para linawin ang iba pang detalye tungkol kay Ko. Mula sa Prague, Czech Republic, balitang hatid ni Mariz Umali. Matapos makakuha ng kumpirmasyon mula sa Ministry of Justice na siyang counterpart ng Department of Justice dito sa Czech Republic, nakatakda na mamayang 2:00 ng hapon, oras dito sa Prague, ang kanilang pulong. Marami po tayong mga bagay na lilinawin at ibabalidate yung mga impormasyon. The key questions would be the protocols follow, diba? And the basic question is, paano ba natin yung proseso kung paano siya maiuwi? Itatanong niyo siyempre kung nasan si Zaldico. Yeah, of course. That's the primary ask, di ba? Kasi if our objective really is the objective really is to bring him home and let him face the charges he's charged with. Tatansyahin din daw nila kung maaaring masagot ng Ministry of Justice kung nakapag-apply na ng political asylum si Ko. Kahapon, nakapulong muna ni Vida ang mga kinatawan ng Czech Law Enforcement Agency na nag-report ng umano'y detention ni Ko. We've gained some workable intel kung paano nangyari. Significant to the case, basically this is tracking kung ano yung nangyari. Diba? So medyo mas maliwanag na mga detalye at datos kung paano nangyari. Paano nangyari na umabot na dumating sa atin yung balita na namataan, nakita at na-accost si former Congressman Zaldico ng Czech authorities. Pero ang tanong, nahuli nga ba si Ko? Opo. It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech authorities. For how many days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information. Dumating na rin ngayong weekend ang Philippine Center on Transnational Crime na siyang tututok sa aplikasyon para sa Red Notice laban kay Ko. Dala nila lahat ng dokumento na kailangan pa dun sa para ma-submit dun sa Lyon, France. The particulars of the documents kasi may mga kailangan ini-explain mo rin kung ano yung kasong final, no? Yung mga eksaktong dokumento we will submit. Handa raw siyang hindi maisama agad-agad si Ko sa pag-uwi sa Pilipinas. Pero pagtitiyak ni Vida, Definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. nitong linggo magkakasamang nagsimba sina Vida, Chief State Counsel Dennis Chan at Ambassador Eduardo Meñez sa Church of Our Lady Victorious and the Infant Jesus of Prague. Mula rito sa Prague, Czech Republic, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News.